Mga kapatid, para sa atin lahat, no? Alam natin ang kwento tungkol sa ating mahal na ina ng Lazaret, no? In the year 1846, 1846, that was 179 years ago. To 1846, September 19, September 19, ipakita ng ating mahal nina sa dalawang bata. No? Ang itong dalawang bata na pinili niya, ang batang walang kwenta. Yung mga batang yagit. Itong dalawang ito, mga kapatid, hindi nila kilala sa isa't isa. Kahit taga isang bayan, pangalan Cor, taga doon sila, pero hindi na sila kilala sa isa't isa. It so happened, ang itong dalawang ito, mga kapatid, dalawang kapitbahay doon sa bundok ng Lazaret, may isang tahanan, bahay doon, dalawang bahay. Ang sila, mayroon sila mga baka, mga tupa. Para sa pangpastulan, nag-hire nila itong dalawang bata. At doon lang sila makita sa Lazaret. Tapos mga kapatid, September 19, that was a Saturday. Isang Sabado. Habang panahon ng tanghalian, medyo kundi malayo ang bakay na tirakan nila, bakay ng amo nila, ang dinala nilang pagkain. Tawag natin na French bread, ito makaba na bread, no? Dinala nila doon at mayroon din doon may isang, anong tawag natin na mga kapatid, maliit na stream. Doon na inom ng mga hayop, doon din inom ng mga shepherds. Pagkatapos ang kinain nila, habang siyempre higa nila nandiyan sa damuhan, then after 20 or 30 minutes itong babae, ang pangalan niya ay si Melanie, 14 na gulang. Gising siya dahil hanap siya ang mga hayop. Hindi siya nakita ng mga hayop. Then right away, nandiyan ang bata na Maximin, ang lalaki, 11 gulang. Ang sinabi niya, Maximin, gising ka. Hindi ako naghahanap ng mga hayop natin. Then habang nakagising na silang dalawa, tumayo, then habang tingin-tingin nila doon sa baba ng itong bundok, mga kapatid, nakita nila isang malaki, maliwanag na, parang maliwanag na globe of fire. Talagang may suno, hindi na apoy Talagang fire nga. Then habang tingin-tingin nila, siyempre takot tuloy itong dalawang bata. Nakita nila itong that globe of fire, undi-undi mabuksan. Nandyan sa loob, mga kapatid, nakita nila imahe ng isang babae na maupo sa isang bato at parang ang mukha niya sa kanyang kamay, parang iyak siya. Nakita niyo doon sa stained glass, imahe ni Mama Mary, Our Lady of Lazaret, maupo siya doon sa isang bato. Then, ganun ang itsura niyang una. Itong dalawang batang ito, mga kapatid, takot tuloy sila. Then habang tingin-tingin, itong babae na iiyak, ang babae na ito, tingin sa kanila at sinabi, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot, lumapit kayo sa akin. At tumiyo itong babae, ang itong dalawang bata, mga kapatid, lumapit sa itong babae. At nag-uusap siya sa kanila. At since noong Miyerkules, mga kapatid, para sa atin nobena, kinuha namin bawat sentence ng itong tawag natin, mensahe ng ating mahal na ina. Ang para sa ito, mga kapatid, araw na ito, sinabi ng ating mahal na ina sa mga bata, kung masisira ang kanilang ani, huwag kayo magreklamo, sinabi. Kasalanan ninyo, sinabi.
Ibig sabihin mga kapatid, kung wala tayong grasya mula sa Panginoon, sabihin ng ating mahal na ina, kaninong kasalanan ba? Kasalanan ng Diyos ba? Or kasalanan natin? Itong araw na ito mga kapatid, nagdiriwang po tayo. 14 ng araw ng Setyembre, nagdiriwang po tayo kapistahan ng pagtatambok sa krus na banal. Sa ating buhay din, marami po tayo mga crosses, di ba po? Ang mga crosses na iba't ibang uri ng cross, no? Physical na cross, no? Masakit, cancer, etc., etc., no po, no? Diabetic, etc., etc., mga crosses, no? Sabihin ng Panginoon, itong cross na ito, hindi lang itong cross physical, meron din tayong financial na crosses, no? Siyempre, hindi tayo mayaman, kulang ang mga pera, financial na cross, no po? Meron din tayong emotional na crosses, no? Minsan di natin maunawaan, minsan mag-away-away tayo, minsan may emotional na distant tayo sa isa't isa. Hindi tayo pakialam, wala tayong pakialam sa isa't isa. Sigawan, awayan sa ating mga tahanan, walang katahimikan. Emotional na crosses. No? Meron din po tayong spiritual na crosses. No? Ang demonyo, mula sa demonyo mga kapatid, ang demonyo hindi siya tahimik. Gusto niyang sirain. Gusto niya nawala itong kapayapaan sa ating tahanan. So, iba't ibang klase na crosses. Ngayon, sabihin ng Panginoon, dalhin mo lahat ng mga crosses. And I will turn it into grace, mga kapatid. Ito sabihin ng Panginoon. Lahat ng mga crosses, mga kapatid, sabihin ng Panginoon, dalhin mo sa harapan ko. And I will turn it into grace in your life. Biyaya, grasya sa ating buhay. Sabihin ng Panginoon, mga kapatid, ang cross ng Panginoong Jesus, ang bawat cross sa ating buhay, ito po, isang tanda ng pagmamahal ng Panginoon. Ito narinig po natin dito sa Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon kay si Nicodemo, 1:3-16, sinabi niya, God loved the world so much. God loved the world so much and that He gave His only begotten Son. Tingnan niyo mga kapatid, itong only begotten Son, He is going to turn into all the crosses in our life into graces, mga kapatid. That is why sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay sa San Juan, Kapitulo 15, versikulo 13, sinabi niya, there is no greater love than to lay down your life for your friends. Walang higit sa pagmamahal ng isang tao ay iaalay ang kaniyang buhay. Ang bawat cross sa ating buhay, mga kapatid, doon tayong ipagkita ang ating pagmamahal sa isa't isa. Itong cross na binigay ng Panginoon, hindi para sa atin upang magreklamo po tayo, upang itapon tayo, sabihin natin, dayo ko na itong cross na ito, ang cross na binigay ni Lord, mga kapatid, sa atin. Kahit anong uri ng cross, doon tayo, mga kapatid, ipagkita natin ang ating pagmamahal sa isa. That is why sinabi ng Panginoon, no greater love than to lay down your life. That is why, mga kapatid, itong mga crosses na ito ay hindi lang ito tandaan ng pagmamahal. Ito po ay, mga kapatid, gusto ng Panginoon. Ang bawat crosses na ito, it will become, itong tawag natin na tanda ng tagumpay sa ating buhay. Ang ating crosses, mga kapatid, it is not a defeat at all. It is for us to be victorious, mga kapatid. We become victorious when we turn it into all these crosses, a sign of love for one another. Ipagkita natin ang ating pagmamahal. Ating maunawaan
kahirapan ng mga tao. Paano nangyari ito mga kapatid? Kung lagi tayong tingin kay Jesus. Ang kaniyang kahirapan para sa atin. Ito narinig po natin unang pagbasa. Ito nga si Moses ang cross. Ang Panginoon Jesus, itinaas nila ang cross nandyan sa Kalbaryo. Bakit ba mga kapatid? Dahil sa ating buhay, kahit hindi tayo pansinin, marami mga makamandang na ahas sa ating buhay. Marami. And we pet them, mga kapatid. When we pet the snakes, they will turn against us. Dahil ito mga kamandag na ahas, hindi sila mag-iisip, wala silang isip na sarili. They bite the finger that is feeding them. That is why ito mga kamandag na ahas sa ating buhay, right away, we have to remove them or get rid of them, mga kapatid. Ano ba ito mga kamandag na ahas sa ating buhay? Ang mga resentment din natin sa isa't isa, Ang mga awayan na kahit walang dahilan, Ang mga tambung-tambungan sa isa't isa, mga kapatid. Ang mga corruption sa ating buhay o sa ating bansa mismo, mga kapatid. Ang mga greed ng mga tao, ang mga puot ng ating puso, ito po ang mga kamandag na ahas. Ngayon, sabihin ng Panginoon, hirap nga. If we pet them, no. Kung ito ay magiging pet sa ating puso, it will destroy us. That is why, sabihin ng Panginoon, tingin mo ako. Ang aking pagmamahal para sa iyo, narito na ako upang I can make your crosses into cross of victory and the crosses of grace. Mga kapatid, that is why kada daan ng cross, sabihin tayo, we adore you, O Christ, and we bless you. Because of your holy cross, you have redeemed the world. Mga kapatid, sa pamamagitan ng cross lang, mayroon tayong kaligtasan. Sa pamamagitan ng cross ni Jesus, sa pamamagitan ng mga crosses sa ating buhay, tanggapin po tayo ang kaniyang grasya. Tanggapin po tayo ang kaniyang biyaya. Tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus. Sumasambalataya ako